Okay, hello. So, kumusta na ulit kayo dyan? Kumusta naman kayo? So, nandito naman tayo sa stresses in members of the structure. So, this is another example in the stresses. Okay. So, na-stress na ba kayo? Kasi ako, nag-iinit pa lang. Charot. So, ganun talaga, no? Kailangan natin aralin talaga to for the para sa board exam or para sa inyong future. Okay, so we have here an example. The steel tie bar shown is to be designed to carry a tension force. So ano ba yung tie bar na yan? So yung tie bar is ito. Itong blue. Itong blue. Yan. That is a tie bar. Kailangan daw niya is designed to, kailangan yung mag-carry ng load na magnitude na 120 kN. So, pag hilain dito, tapos hilain doon, so kaya niyang yung 120 kN na load or the magnitude. Tapos bolted kasi siya dito sa A and B. Tapos the bar will be fabricated 20 mm. So yung yung thickness is 20 mm thickness lang na kaya. Tapos yung grade natin, siguro kasi pinabricate talaga yan kasi tapos na siguro yung ito, tapos na yung itong mga parang anchorage. Tapos yung thickness lang niya talaga na develop is 20 mm. So yun na lang yung pwede nating gawin. Kaya ipafabricate ngayon yung tie bar ng 20 mm. Para magkasya dyan. For the grade of the steel to be used, the maximum allowable stress are, the normal stress is 175, yung allowable. At saka yung shearing stress naman natin is 100 megapascal. And then the bearing stress is 300 megapascal. So, kailangan daw natin i-design yung bar, determining the diameter of the bolt na kailangan. Okay, so kasi wala naman inano dyan kasi importante lang yung thickness is lang talaga is fixed na yung thickness. Yung i-design na lang natin the diameter of the bolt. Ito kung ilan yung possible natin na i-design. 'Di ba? Tapos yung dimension niya, yung dimension B. So yung dimension B, ibig sabihin yung ito 'yon. Kasi of course pag kinompute mo yung bolt, syempre, ito dapat compute mo din kung ilan yung magiging value niya dyan. Tapos syempre yung H, ito yung lapad naman ito. That would be the H. Diba? Yun yung natin i-design. So, actually yung stresses and members, parang steel design na. Parang nasa steel design na tayo. Pero, yun yung kagandahan dito sa strength of materials. Okay, so ganito yung solve natin. Okay, so ganito. Meron tayong load dito. That is P. Tapos ito meron tayo dito. This is a double shear yung mangyayari dito, 'di ba? Double shear. So mahahati yung P. Okay? So magkakaroon tayo diyan ng double shear. So ito yung natin P. 'Di ba? Magkakaroon tayo dito. Ito magkakaroon P na 'yan. Pero dito sa baba, this would be P over 2. Okay, para mabuo yung P. Okay, so stress natin itong point na yan, itong illustration na yan. What is happening there? Kasi double shear, kailangan natin yung F natin or yung P natin, i-divide natin sa 2. That is at 60 kilonewton. Okay? Ganito yung naging itsura niya. Ito yung bolt natin. Ito yung bolt natin. Hindi nga lang pa natin alam kung ilan yung diameter niya. Basta ito na yung possible na bolt natin. So, yung mangyayari dyan, meron tayong F1. Tapos, ito yung P. Yung F1 natin, that is 6 kilonewton. So, paghatian ito. Kasi double shear. Okay? Nagets yun yung ating illustration. Okay, so, what is the formula for the shearing stress? That is F1 over the area. Okay? So, yung F1 natin is 60 kilonewton and then the area is 1/4 pi d squared. So, wala pa tayong value ng D. Yun yung hinahanap natin.
So, paano natin siya isa-solve? Given naman tayo ng allowable stress na 100 megapascal, yun yung isa-substitute natin dito. So, ibig sabihin that is 100 megapascal is equal to 60 kilonewton over the area of the bolt. So, masosolve natin dito or mahanap natin yung value ni D. Okay, so if kung isosolve mo lang to by your calculator, so baka mag-come up kayo na maling answer. Maling answer yung makuha mo. Kasi dapat mag-merge muna or magkaroon kayo ng consistency ng unit. Para ito kasi megapascal, tapos ito kilonewton. So, gawan mo muna ng paraan na maging convenient yung unit mo. Okay, so the answer is 27.6 mm. So, yung pag-convert dito, kayo nang bahala dyan. Dapat alam mo na yan. Diba? Malaki ka na. Charot. So, dapat alam mo na yung paano convert. Okay, so, yung pwede natin dito is 27.6 mm. So, actually, pwede kang mag-ground up, pwede kang mag-ground down. Depende yan sa pag-check mo mamaya sa bearing stress. So, dito is i-round up natin by 28 mm. Okay? So, next naman tayo, check natin sa bearing stress. Yung bearing stress natin is ito. Diba yung bearing stress natin, ito lang yung mangyayari sa bearing stress. Yung projected area lang nito. Yung papunta doon. This is the thickness and this is the diameter of the bolt. That is the area. Kasi yun yung tatamaan ng force mo. Diba? That is for the bearing stress. So, check natin by bearing stress, that is P dt. Because this is the area. The diameter times the thickness of the plate. Diameter of the bolt times the thickness of the plate or bar. Okay, so computed natin, the thickness is 0.2 kasi 20 mm. Tapos itong na-compute natin na 28 mm. Okay? So, lumabas ngayon na 214 megapascal. So, ibig sabihin, given tayo ng allowable bearing stress na 350 megapascal, actually, design lang siya. Actually, hindi naman siya talaga design. Yun lang kasi ang dapat nating i-meet. Actually, hindi naman na totally na ma-meet talaga natin yung bearing stress. Kasi yung bearing stress natin is 214 lang. Tapos, pero given tayo ng allowable dito, 350. Parang ang labo naman yan. Diba? So, ibig sabihin, pasok tayo. Ibig sabihin, yung computed natin na D is pasok sa banga. Yun yung ating i-design. Ibig sabihin, yun yung ating isa-suggest that diameter of the bolt na kaya natin is 28 mm. Kasi, na-solve natin by the bearing stress is 214. 214, kaya. Kasi yung allowable is 350 mm. Siyempre, pag yung diameter mo mas malaki. Mas malaki, 'di ba, yung diameter mo. Siyempre, mas mahal 'yan. So what if kung 27 yung ginamit mo? Pag 27 naman yung ginamit mo, tapos halimbawa, kinumpute mo to dito. Kunyari, hindi ka pa umabot dito ng 350 megapascal, 'di ba? Kunyari, hindi ka pa umabot ng 350 megapascal. So, kunyari, nasa 250. Pasok ka pa sa yung bearing stress. Ibig sabihin, safe pa. Pag hindi ka pa umabot ng 350 or hindi mo pa siya nalagpasan, safe pa yan. Pero kung 27 mm yung ginamit mo na computed, ni-run down mo to, i-compute mo naman ito. Substitute mo ngayon yung D mo na na-compute na D sa 27 mm. 'Di ba? Pag lumagpas naman yan sa 100, pag mag-greater than 100 yan, yung magiging sagot mo dito, pag lumagpas sa 100 megapascal, ibig sabihin that is unsafe. So, dapat allowed ka lang dito sa dapat 100 below. 'Di ba? 100 below lang yung pwede mong i-allowed. Kasi yung design criteria natin, the stress computed dapat is less than
sa yung stress allowable. Bakit? Kasi kung mag-greater than ka, kunyari lumagpas ka sa allowable, 'di ba? Ibig sabihin magbe-break na kayo. Kasi yun lang yung limitasyon niya eh. Yun lang yung kaya niya. Huwag ka nang mag-ano pa. Huwag ka nang humingi pa ng iba. 'Di ba? Kaya nga may criteria eh. Kasi hanggang dyan ka lang. Huwag ka nang pagpasobra pa. Okay? So, I hope na gets nyo yan, ha? Na-gets nyo yung ating gustong ibig sabihin dyan sa pag... kasi medyo madali lang. Pero pag nilalagyan na nito, mga allowable, yun yung nagpapahirap. So, kailangan makita nyo talaga yung dyan is yung ibig sabihin ng allowable na yan. Makuha mo yung logic ba dyan. So, letter B, determine naman the dimension B. Ano ba yung B natin? 'Di ba ang sabi ko kanina, yung B natin is ito, yung magiging lapad nitong natin, parang plate. Pero hindi pa dito sa may handle, dito yung edge natin yan, edge natin. Ito yung B natin. So, yung possible na mag-act naman dyan is the normal stress. Ito naman yung gagamitin natin dyan. 'Di ba? Kasi yung ating magiging dyan is, yung magiging formula naman natin dyan is the shearing stress P over the area net. Yung area net natin is P, yung area net natin is the thickness of the bolt, of the plate pala, thickness of the plate, times the ano ba yan? Yung lapad, itong B minus the diameter. The diameter, yun yung natin. So, ibig sabihin, kung ang ibig sabihin ko ba is B, diba, B ito, minus the diameter, mababawasan, ibig sabihin, mababawasan. Ito yung ibig sabihin ko dyan. Ito lang yung kinukompute natin na area. Okay? Yun lang yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin, in terms of A tayo dito. Nilabel na yan as A. Nilabel lang natin as A para makuha natin. Kung halimbawa, ito lang yung isosolve mo dyan, ibig sabihin, kukuha lang tayo dyan ng 1/2 of P. Pero kung buo naman, dalawang A yung kukunin natin, that is, kukunin naman natin yung 120. Okay, kasi dalawa yung kinuha mo. So, ibig sabihin, kunin natin yung 120. Pero kung isa lang yung kunin natin na side, kasi parehas lang naman dito, kaya lang, yung gagamitin natin is 1/2 of P lang. So, ganito yung ating magiging formula. Actually, this would be, ito kasi, nagkamali ako dito. So, this would be 2A. That is 2A. Kasi ginamit ko dito kasi yung buong P ang gagamitin ko. That's why 2A. Pero kung hindi ko siya gagamitin, pwede kang mag P over 2 thickness times times A. Yun yung ating magiging formula mo. Pwede yan. Okay, so ganito yung ating. So the normal stress natin is 175. That's why makukuha natin yung A. Yung A natin is 17.14 mm. So once again, before kunyari sa choices, may mga choices doon, hindi pumasok itong A. Hindi pumasok itong 17.14. May mga doon, 16 or 15, 20, ganyan. Parang ang layo, di ba? Ang layo. Kasi yung isasagot mo kasi, ang pinakamainam mo kasi yung isagot dyan is 17. 'Di ba? Yung pinakamainam mong sagot. What if wala diyan 17? Nilagay yang diyan is 15. Kunyari sa choice is 15. Tapos sumunod 20. Ano yung isasagot mo? Hindi ka pwedeng magsabi din doon sa sa examiner na, "Sir, walang sagot." Hindi. Hindi ka pwedeng magsagot na mas marunong ka pa sa Yung mo dyan, ilalogic mo. I-compute mo uli ito. I-compute mo uli yan.
Once na i-compute mo yan, yung allowable mo, pag mag-below, yung makukompute mo dyan, makukuha mong value is below 175. Yun yung isasagot mo. Yun yung magiging sagot mo pag below 175. Pero kunyari 16 lang, tapos may yung choice dito, 15. Yun. E di sinagot mo 15, tapos pag kinompute mo dito 15, lumagpas nag 180 na, ay wala na. Pass out ka na, bay. 'Di ba? Malapit ka nga sa katotohanan sa computed mo, pero yung nilogic mo siya is wala na. Piho ka dyan. Yun yung ano dyan, magpapahirap sa board exam. Dapat alam mo yung pasikot-sikot, yung paano siya, yung logic ba ng... Kasi laro to eh. Ganyan talaga. Pag board exam, ilalaro talaga yung utak nyo kung alam nyo talaga. Okay? So, I hope na gets nyo yan. How about for the dimension or the letter C? Ay, hindi pa pala natin na-compute yung ano, yung A, yung B. Yung B kasi is madali na lang based dito sa ating ano. Kasi na-compute na natin yung A. Alam naman natin na yung D, na-compute na din natin yung D. So that is 2A plus D. So that is 62.3 mm. Okay? So next, tayo sa... So how about for letter C? Yung dimension naman ni H. Yung H naman natin dito yung hanapin. So asan ba yung H? Ito, di ba? Ito yan, H. Okay, so ganito. Yung H natin nandyan, no? So ano ba yung possible? Ito kasi medyo hindi natin na maklaro kung saan yung gustong ipahiwatig nitong illustration na ito. So kumuha din ako dito ng illustration natin kanina. So that is the P. Tapos kunin natin ito. Diba? So, in-enlarge na natin, ito na yan. Diba? That is 120 kilonewton. So, yung mag-a-act dyan na stress pa din is, yung stress natin, the normal stress. Okay? So, normal stress yung gagamitin natin dyan. That is, buo yung ating magiging load, 120. Hindi na siya madidivide sa 2. Okay? So, that's why yung area natin dito is the thickness times the H. Diba? Yan yung area natin. Okay? Oh. Bakit 60? So, this would be 120. Nagkamali lakot sa input kasi kinapi-paste lang natin yun, So, nagkamali tayo dito sa input. Okay? So, pero the idea is ganon. So, 120, yung loadings natin, 175 pa din yung gagamitin natin. Kasi nasa normal stress tayo, hindi tayo sa bearing. Kung bearing, 350. So normal stress, that is 175. So this would be the thickness and this is the value of H. So makukuha natin yung H na 34.3 mm. Okay? So ganun lang yung pagsosolve natin dito sa problem na ito. So I hope na medyo nagigets nyo niya itong problem na ito.